The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Good morning, good Sunday noon to everyone here in Business Mentor Talks at Over Manila Times. Ito naman po si Butch Bartolome na naghahatid sa inyo ng isang maganda na namang interview sa isang entrepreneur. Alam mo, mga entrepreneurs ay may mga kanya-kanyang innovation. But today, pag sinabi ba nating pastillas, ano ba nasa isip ninyo? Hindi po yung pastillas na headline nung araw. Ito po ay tunay ng pastillas. At ang pastillas na ito ay gawa ng mag-asawang batang-bata. No? But today, yung asawa ay siya mismo ay nag-beg off dahil medyo hindi mo maganda yung pakiramdam niya dahil magkakaroon sila ng pangalawang supling. Yan. So, today, actually, nandito po si Eric. Eric, good morning, good Sunday to you. Sweet treats. Good morning po. Good morning sa iyo, Sir Booth. And good morning po sa lahat na nakakapadinig ng program po natin today. Yes, yes. So yung partner ay nagpapahinga, si Bernadette, no? Medyo Oo po eh. ganyan talaga. Kaya nga po pinagano ko muna. Bed rest po muna ngayon. Bed muna yan. Medyo ganyan talagang entrepreneur. Health is wealth, but business must go on. Okay. Eric, paano ba paano ba kayo nagsimula ni Bernadette ng inyong negosyo? Ano ba ang dati nyong work dati? Ano ba trabaho nyo dati? Actually, sir, nag-umpisa po kami sa ako po bilang isang call center agent, sinisit po ever since isang plain housewife lang talaga. Dahil maaga po kami naging mag-asawa, maaga kami binigayaan ng anak. So, nung nauso po sa call center yung pagbebenta-benta ng mga imported na candies, sabi ko sa kay Mrs. na total marunong siyang gumawa ng pastillas. Bakit hindi namin sa ibenta sa opisina namin? And para meron din siyang pinagkakabalahan. At the same time, it's also sideline or part-time income pa namin aside dun sa trabaho ko, sir. And from there, nilako ko siya sa opisina namin. Pag wala nang bumibili sa may office, pumupunta po ako sa may malapit sa smoking area kasi mga call center, doon ko po inaalok yung paninda namin. And then, syempre, sa mga kapitbahay, sa mga kakilala. Eventually, nag-start kami, sir, mag-post online, lalo na mga pang-giveaways. Ginawa namin siya na pambigay sa mga events or birthday hanggang may nag-suggest sa amin na i-try namin sumali sa mga events like bazaar. And then from there then, sir, doon kami nagsimulang makilala ng mga customers na bilang isang pastillas na pwede rin na maliban sa pang-personal consumption is ginagamit nila as pampasalubong na rin. Okay. Lalo na sa ibang bansa. So, ano yung, nagsimula kayo dahil gusto ninyo merong kakayahan, no? Si Bernadette na mag-bake, no? Passion niya. At the same time, gusto mo magkaroon ng parang extra income. Ganun ba yon? Ganun na nangyari? Yes, sir. Opo. Dahil being your former profession, hindi ka naman makakabuhay ng pamilya. Totoo ba yun?
Yes, sir. Oo. Actually, yung buhay namin dati talaga, sir, is ano lang, kahit nasa call center ka talaga, isang kahit isang tuka, lalo na pag may anak ka. So, kailangan talaga namin gumawa ng paraan para madagdagan yung source of income namin. Lalo na si Mrs. is plain housewife lang para maalagaan si Zach, yung anak namin. And Mm. so, doon kami nag-decide na inegosyo or gawin na another source of income namin, yung pastillas. Alright. So, okay. Bakit naman pastillas pa? I mean, pwede namang mga cake, pwede naman tinapay, 'di ba? Bakit ba talagang, nais na i-focus? Kasi ito yung mga nangyayari sa atin, yung mga nanonood sa atin 'no, yung mga ating kaibigan. Minsan hindi gulong-gulo 'no, dahil, hindi nila alam kung ano ba negosyo ko, ano ba negosyo kong ibibigay o dadalhin, 'di ba? So, papaano siguro makakatulong kung papaano kayo talaga nag-focus dahil alam ko maraming mga gulong-gulo rin isip na, eto ba gusto ko negosyo, but kayong dalawang mag-asawa nag-decide ng pastillas. Paano ba yung proseso, Eric? Actually, sir, si Mrs. kasi nung mag-partner pa lang kami, hindi pa kami kasal, gumagawa na talaga siya ng pastillas. Ginagawa niya ako ng pastillas. And dun sa pastillas na yun, nasarapan ako eh. Malasa, creamy. So, nung naging mag-asawa kami, after quite some time, nung na-realize namin may mga nagbebenta ng mga candies, mga chocolate sa opisina, doon bigla pumasok sa isip ko na total marunong kang gumawa ng pastillas. Bakit hindi ka gumawa, mag-imbento ka ng another flavor, saka ako ibebenta sa aming opisina. So it started lang talaga, sir, as a hobby. Doon siya nag-umpisa na kung saan from the hobby ng music na gumawa ng pastillas para sa pamilya, ah doon naman ako nagkaroon ng idea na bakit hindi ko siya ibenta. Total, masarap naman. And at the same time, kami mismo ang gumagawa. So yun So, yung in other naisip namin, words, sir. okay, so yung proseso ay nasiruin mo na dahil gusto mo, kumpiyansa ka, confident ka sa product, okay? Ngayon, the next step, verification, di ba? Yung bang Yes, tinatawag sir. natin. You want to verify kung tama ba yung panlasa mo at sino magiging market mo. Yun ang nangyari sa'yo, di ba? So, maganda, Yes, malinaw yung sir. proseso nangyayari, no? Kasi hindi yung parang gusto mag-asawa magnegosyo, bira na. Benta na ng benta, benta ng benta. Minsan, may mga proseso, hindi ba? You cannot just miss step 1, 2, and 3. Hindi ka pwede mag-jump Walang shortcut sa negosyo di ba? So, Totoo, sir. ah, Tsaka talagang kailangan mo ng trial and error, lalo na sa produkto. Pangalawa, you need to test the waters muna kung kamusta ba yung produkto mo sa mga customer, nagugustuhan ba nila, naghahanap ba sila ng panibagi. And then from there, saka ka gagawa at mag-iisip ng paraan kung paano ikaw mas may improve yung product. So, doon ganun kami nag-umpisa, sir. So, from trial and error talaga hanggang build up ng panibago na mas masasatisfy namin yung customer. alam mo, nandiyan ka sa tindahan mo ngayon right now. Alam mo si Eric, hindi lang siya yung owner. Siya pa rin yung nagbebenta, siya nagdi-deliver, siya rin nag-hold ng mga events. Pakita mo nga sa atin yung mga ating viewers, yung mga products na nandyan. At Yes, sir. Sige, sir. parang, So, i-share mo kami dyan sa iyong kiosk sa SM North. Nasa SM North. okay, sir. Sige. Nandito po ako ngayon sa SM North, sir. Isa sa mga physical stores po namin. So, ito po yung aming kiosk sa SM North EDSA. Ayan. So, nandyan po nakadisplay po sa harap lahat ng aming mga produkto na pwede pagpilian ng mga customers. And So, yan then, yung tindahan mo, Eric, no? Yan ang yes, sir. tindahan. Apo. Ayan po Yan yung ay tindahan namin. yan yung mga cart, no? Okay. Yes, sir. Apo. Yan yung varieties ng product mo. So, yan. I-zero in mo nga yung mga produkto mo. Ayan. Sige, sir. Yan. I-zero in mo So, nga yung ang produkto mo. namin, sir, we have a total of 11 flavors and we have 3 variants to choose from. Meron kami mga, ayan, solo flavor, ayan, tulad ng cookies and cream, coffee, yung ube, and then meron din po kami mga mix 2-in-1, tulad ng mga milky strawberry, ayan, milky avocado, and mga milky mango. So, Okay. meron din tayo, sir, yung tulad ng ito, assorted pastillas.
And yung bestseller namin pinagsama, sir, which is the ube and melon. Yung mga variants na meron po kami dito sa aming pwesto. Wow. Ito, kailan kayo nagsimula nga pala? Nakalimutan ko, kailan ba kayo nagsimula ng negosyo nyo? Talagang Ah, we officially? Yes, sir. We started our business, sir, talaga. Yung pinaka-umpisa, that was 2017. Pero nung napag-legalize namin lahat, sir, is that was around 2018. So yung 2017, sir, yun yung nag-start lang kami mag-online, magbenta sa mga kaibigan, sa mga bazaar. Okay. So, paano, okay, ngayon na nangyari ngayon nag-develop ka na ng mga products, no? So, ang dami yung products. Ang alam ko sa inyo, meron kayong tagline. Ano ba tagline na ginagamit parati? Yes, sir. Ang tagline talaga namin is less sugar, more on flavor. Yun yung pinaka nakaka-caught ng attention ng customers namin. Actually, meron kami na dito, sir. Yan. Nakalagay Yan. mismo sa aming, Oo. Oo. less Kasi marami sugar, pero more on flavor. gusto ko ng pastillas kaya lang masyadong matamis. Di ba? Alam mo naman, ang mga tao ngayon, health natin, unang-una, yan ang priority. So, nagkaroon ka Yes. ng tagline na less sugar, more flavor. Paano ka nagka-arrive ng mga combination, no? Pinag-combine mo yung mga flavors. Paano yun? Trial and Well, error actually, kayo. sir, yes, sir. Ang pinaka, ano talaga dyan, mastermind dyan is si Mrs. Kasi siya mismo talaga nagpo-formulate ng lahat ng product namin. May mga customers kami before na nagsasabi na masyado matamis pa daw. Tapos, medyo masakit pa rin daw sa lalamunan. Kaya, doon po nag-adjust. Nag-poop si Mrs. sa mga feedback na nakukuha namin sa mga customers namin. Even sa mga family and friends. Kaya, binawasan namin yung sugar lalo. Mas nag-focus kami na mapalabas pa namin yung lasa. And then, from there, sir, ang ginagawa namin, kapag may naghahanap ng flavor na bago, or may nagre-request, dun saka namin siya ginagawa. And ako, ang ginagawa ko, sir, dahil sa ang tagagawa, ako naman ang taga-tikim. Kung pasado na ba or kung masarap na ba, bago namin ilabas sa market. So talagang dumadaan sa panlasa mo, Eric, at Yes, hindi sir. quality control is all the way, di ba? Yan ang ano doon. So, Yes, sir. okay, paano ngayon lumago ang negosyo? Ilan na ba ang branches mo at saan ba kayo natatagpuan? Right now po, we have two physical branches. One is here in SM North EDSA. And yung second po is nasa may bandang Bulacan, which is in Vista Mall, Malolos. Tapos marami po kami bazaar na sinasalihan tulad ng current ngayon is in SM Grand Central. Saka magkakaroon din po kami ng other events tulad sa may Glorieta 1 and most likely sa SM San Lazaro po. Yun yung mga lugar na lagi namin pinag-e-eventa ng bazaar sa. Teka, hindi ka ba napapagod, Eric? Alam mo ano ba ang iyong stamina for ang dami niyong sinasaliyang mga bazaar? Ano ba ang stamina ni Eric? How do you maintain? Kasi may mga negosyante na yan, gang-ho sila, di ba? Upbeat. Pero minsan dumadating yung napagod ako. Yung bang, dumarating din ba sa iyo, Eric? Opo, sir. Actually, just to share lang, nakagaling ko lang po sa sagat ngayon. Kaya medyo kukuha yung sunod ng boses ko. Pero, may mga times po talaga na nakakapagod. But at the end of the day, you need to know your reason po. Kung bakit ka nagpapatuloy. Kung bakit mo tinutuloy yung portion nyo. And with that being said, dun po ako kumukuha ng lakas, ng inspiration para bumangon, gumising, tapos mag-DS, umalis at lumirekot sa server. So marami po talaga kami kailangan talagang isipin, marami talagang pagod na pagkakaalam. Pero kung gusto nyo kasi yung ginagawa nyo, and tingin nyo na may dream kayo dun sa negosyo nyo, at alam nyo may pupuntahan, dun kayo mas lalo na mag-push through at ituloy yung ginagawa. Totoo yan. Hindi yung, alam mo, negosyo, hindi biro-biro, di ba? Sabi nga natin, Totoo, sir. no pain, no gain, di ba? I mean, no shortcut, no? Start small, dream big, di ba? So nasaan na ngayon ang ano-ano mga plano ninyo ni Bernadette ng
Sachi? Saan ba yan? Saan nyo ba ano mga plano ninyo? Yan ba yung magpapatuloy kayo ng bazaar o magpapatuloy? Ano ba ang mga nasa pipeline ninyo? Well, ang pipeline namin talaga, sir, right now, we are currently focusing in uh, putting up franchise. Papa-franchise na namin si dati, Saint Treats. Coming soon po, most probably this year. And another kiosk coming up po this year as well. Most probably, bandang Makati or this area. Kasi ano po yung mga supay namin. Continuous pa rin naman po yung mga bazaars and yung mga online namin. And right now po, inaaral na rin namin ang TikTok. Kasi aside po kasi sa online namin, we have our Facebook, Instagram, we also have Shopee, and idadagdag na rin namin ang TikTok. Kaya wag po kayo magugulat pag nakikita nyo na akong biglang nagla-live sa TikTok shop at nag-e-endorse. Alam mo, di ba, yung bang minsan mga negosyante talagang you have to learn and learn, di ba? Yung bang hindi yung nahiya ka, hindi yung ayoko yan, hindi ko kaya yan, di ba? Yung mga, I'm sure dinaanan niyo yan, no? Ni Bernadette, di ba? Yes, sir. Bang, Opo, actually, sir, oo. kapalan lang talaga ng mukha. Unang-una talaga kailangan mo alam mo muna. Kasi kapag hindi ka marunong lumapit sa customer, hindi ka marunong makipag-usap sa customer, walang papasok na pera sa'yo. Walang papasok na pera sa negosyo mo. So, So, it's kailangan, not product, di ba? Hindi product eh. Ikaw hindi dapat lang product, sir. di ba? Like kagaya mo, Exactly. Opo. nandiyan ka sa kiosk niyan. Hindi ka pwedeng nakaupo lang, di ba? At Kailangan hintayin talaga mo yung nag-effort sila. Oo, hindi ba yung customer tatanong, ano yan? Di ba? Yung minsan yan ang nakikita natin, di ba? Kaya nga yung mga training natin sa mga staff natin, dapat maging present, dapat tumayo. At yung sa iba kasi, di ba napapansin ko lang dyan, mga nagtitext, mga nakayuko. Yun nga, sir. Ah, Opo. hindi naman biro-biro ang renta, no? Expenses. Kaya binabago namin, sir, yung mindset ng mga staff namin na kung saan, hindi namin sila sinasabi na parang staff lang. They're part of the business. Kasi kung ano mang growth ang mangyari sa negosyo namin, included sila doon. And whatever benefits na makukuha namin sa negosyo, sila rin makakakuha ng benefits ng success ng negosyo. Yun ang lagi namin sinasabi sa inyo. So in other words, Eric, ang trust nyo ngayon hindi lang product. Ang trust ninyo is actually to inculcate the values to our people, di ba? Yung bang Yes, sir. nga, pero ang kulang na element ay yung customer service, di ba? Yung bang Yes, totoo, sir. naman, Kaya ako, sir, nagpapatikim ka raw nagpapatikim. Ano ba yung strategy ginagawa mo? ang ginagawa ko, sir, meron talaga mga campaigns lagi na binibigay sa mga customer. Nakaready na yung dito. Yan. So, yun yung campaign. So, hindi ko pa nga nare-refilan, sir, kasi kakarating ko lang na pwesto. Pero laging puno yan, sir, para pag nakita ng customer, matatakam agad sila kung ano yung mga flavor na pagpipilian. So may presentation ka pala no? Meron, sir. Opo. Hindi yung nasa isang paper plate na tikim, di ba? Yung meron kang And- style, di ba? Yes, sir. And at the same time, kailangan pa rin talaga ng proper hygiene. So, always nila matupik na para at least hindi nila kakamayin. Para yung sa mga next customers, makikita nila na hindi binababoy yung paintings. Para at least hindi sila pangihinayang na bumuka sa pinapatikin natin, sir. Okay. Medyo nagngongongo ka lang dyan. Medyo yung sound mo. But anyway, Right. increase na as you are now getting the exposure. Yan ba yung napapansin mo yung mga volume nyo medyo dati kayang-kaya. Ngayon medyo dumadami. Yan ba yan? Yes, sir. Actually, dati ang gawa lang talaga namin when we started is tuwing ano lang po, Wednesday, Thursday, kasi ang bazaar na nun is Friday, Saturday, Sunday. And then hanggang dumating sa point na from Monday, na-adjust siya nagiging Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang naging Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And ngayon po, everyday na po may gawa. Maski Sunday, kapag pinakailangan na po ng stock, lalo na pag maraming tao kasi pag weekends po. So, kahit Sunday may mga nagpapahabol pa minsan para lang makapag-provide kami dun sa mga naubos namin stock sa mga pwesto.
Wow, magandang problema 'yan, no, Eric, ha? Yes, sir. Kumbaga makikita mo yung progreso, 'di ba? Yung progreso ng iyong negosyo na hindi lang stagnant ang production. Pero makikita mo yung basis mo, no? Yung mga customers mo. But sino ang customers ni Sachi? More or less ang profile na nakikita. Um, ang profile po talaga ng mga customers namin nowadays, unang-una po mga bata and yung mga parents. Kasi ang mga kids, pag natuturo nila, nakikita nila iba't ibang kulay, sila ang nag-a-attack sa parents nila. Pero sa dulo po, yung parents pa rin yung nako-convince namin to buy. Kasi pag natikman nila, doon nila nare-realize na hindi po siya matamis, pwede sa mga anak nila. So, yun yung mga nagiging customers namin sa mga malls. Second po ay mga balikbayan, mga OFW, mga nag-abroad. Dahil pwede po siyang pang pasalubong talaga. Pwede siyang pang travel. Pwede siyang ilagay sa bagahe. Hindi siya bulky, very handy. And third po, believe it or not, sir, dahil nandito kami sa tapat po ng Goldilocks. Karamihan po ng mga nagiging suki namin, mga senior. Dahil pagkatapos kumain sa Goldilocks, nakikita nila yung aming pastillas, pambatay surf. And then, nakakatuwa, sir, kasi pag natikman nila, nasasabi nila na hindi siya matamis. And from there, bumibili sila. Yung iba pa naming suki, sir, some of them are diabetics. Pero we always inform them that this is not zero sugar, it's only less sugar. So, lagi pa rin namin silang ina-advise, sir, na as much as possible is controlled eating. Kumbaga, at least once, yes, moderation lang pa rin po. Once a day or every afternoon. Minsan Yun ang kasi, mga market namin yun. minsan kasi yung sarap na sarap minsan nakakalimutan mo na yun, no? Na kumbaga dahan-dahan lang. Yes, sir. Totoo. Diba? So anyway, yeah, I'm really happy. You're really, I mean, kumbaga, given another chance, Eric, will you take a business or will you still be an employee? Dahil na-experience ko na talaga, sir, ngayon ang pagiging empleyado at pagiging business owner, I would say, I would prefer to be an entrepreneur rather than an employee. Kasi kahit mahirap, kahit nakakapagod, alam nyo na kayo mismo yung kayo mismo yung magkokontrol sa negosyo nyo. Kayo mismo yung magiging dahilan kung bakit aasenso or babagsak yung magiging negosyo nyo. So, kailangan mo talaga mag-strive para mas ma-pursue mo kung ano yung pangarap mo para dun sa inyong business. At the same time, sir, talagang naniniwala ako dun sa term na wala ka talagang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Talagang ang pera, kung kailangan mo kung ang hanap mo talaga is pera, nasa negosyo po talaga. Pero kailangan lang maging consistent ka, kailangan lang hindi ka yung tipong pag napagod ka, hinto. Tuloy-tuloy lang talaga, sir. Kasi at the end of the day, whatever happens, bread and butter mo na yan. Kaya, sikap lang, taga lang. Talagang huwag ka lang titigil. Correct. Well, ang ganda ng mga maganda yung insights mo and I'm sure maraming bibisita dyan sa inyo. Magkaroon ng matikman ang mga sample dyan. At the same time siguro, yes, para sir. Dahil bata ka, mga kabataan, mamaya makikipag, alam mo, consult din sa iyo and sabihin sa iyo, Eric, tulungan mo naman kami rin, di ba? Alam mo naman, ganun ang ating purpose dito sa vlog natin. Anyway, maraming salamat, Eric. And again, more power. Thank you, sir. And I want to see more and more branches. I'm sure mga nanonood sa iba-ibang parte ng ating Pilipinas gustong makipag-contact sa iyo. Saan ka rin ba mako-contact aside from your malls and your bazaar? Paano kayo mako-contact, Eric? Ayun, sir. You can check our Facebook or Instagram, yung Shopee namin. Just look for this, Zaki Sweet Treat. Ayan. And then, ayun, sir, nakalimutan ko lang i-share kasi I'm a proud member of the PCCI. Ayan. So, ayan, kapag may mga PCCI members po tayo dyan, you can visit us here. Ayan. Kasi maganda talaga, sir, kapag meron ka talagang mga organization. Kasi yan,
dahil marami makukuha mga new advices, may mga new tips sila na provide sila na pwede makatulong sa negosyo. So, yun. Isa rin po sa gusto ko ma-share sana. That's good. So keep it up, and a happy Sunday to you, and more power. Happy Sunday, Sir Boots. Sige. Thank you. Thank you. Ingat po sa mga viewers. Bye-bye po.